Kagabi, nagawa kong gahasain ang boss ko. Tapos na ako, siguradong mamamatay ako. Bakit ngayon ka lang dumating? Darating na si Boss Wu. Natulog ako ng mahaba. Magandang umaga, Boss Huo. Sobrang lasing siya kagabi. Siguro hindi niya maalala na kami ay. Nagkaroon ng relasyon. Ikaw, pumunta ka sa opisina ko. Boss Ho, ano po ang kailangan ninyo? Secretary Meng, wala ka bang ipapaliwanag? Secretary Meng, wala ka bang ipapaliwanag? Ito lang ang naiwang alaala ng lola ko sa akin. Lagi kong daladala ito, bakit nasa kanya? Baka kagabi hindi sinasadyang. Boss Lu, Dahil sa kapabayaan mo kagabi. May ibang babae ang pumasok sa kwarto ko at may masamang balak. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon para bumawi. Ibang babae. Baka hindi niya talaga alam na ako ang babae kagabi. Sa loob ng 24 oras, hanapin mo ang may-ari ng kwintas na ito. Naglakas loob kang lokohin ako. Dapat niyang bayaran ang ginawa niya. Boss Ho, kapag nahanap na ang babaeng ito, ipapasa ba namin sa inyo? Secretary Meng, 3 taon ka na sa akin. Hindi mo pa ba alam ang estilo ko? Huwag kayong mag-alala, Boss Ho, sisiyasatin ko na ito. ano ang sinasabi Montag? Si Hu Chuxiao ay parang demonyo sa Haicheng. Ang mga babaeng nagtangkang umakit sa kanya, pinapaalis sa Haicheng. Ikaw, diretso mong kinain, parang naghahanap ng kamatayan. Ano, pinakaiba? Ay naku, kagabi lasing siya, lasing din ako, kaya kami ay. Ano ang plano Montag ngayon? Pinahanap niya ako ng babaeng kagabi sa loob ng 24 oras. Pero saan ako hahanap ng kapalit ngayon? Ibig mong sabihin, hindi alam ni Boss Hu na ikaw ang babae kagabi. Siguro, hindi niya alam. Mabuti na lang. Ha? Pwede ba ito? Subukan na lang natin, kung ayaw mong mawalan ng trabaho, sundin mo ako. Nasaan si Secretary Meng? Boss Hua. Pagkatapos ng trabaho, nagmadaling umalis si Secretary Meng. Nag-ayos ng maganda, hindi alam kung saan pupunta. Baka naghahanap ng sugar daddy. Ikaw ba ang bagong sekretary sa departamento? Opo, Boss Hu. Ang dokumentong ito, ako na ang bahala. Ang Hu Corporation ay hindi nangangailangan ng mga chismosa. Bukas, ayokong makita ka pa. Hello SI Secretary Meng. Siya ang punong sekretarya na personal na hinubog ni Boss Hu. Hinamak mo pa siya. Balang modo. Alam ng buong kumpanya na si Secretary Meng ang pinakakatiwalaan ni Boss Hu. Serves you right. Puro kayo salita. Gusto nyo rin bang umalis? Hello, Boss Ho, may utos po ba kayo? Nasaan ka? Out of office hours na. Kahit saan ka man, sa loob ng 10 minuto. Gusto ko makita. Ay, ako. Ano nang gagawin ko? Si Hu Chuxiao ngayon. Siguradong nagdududa. Mag-resign na lang kaya ako. Huvak, kapag nag-resign ka ngayon, parang umamin ka na. Gusto mo bang mapahamak? Ano nang gagawin ko? Kung gagawin mo ng tuluyan. Walang ebidensya, walang kaso. Ako na ang bahala sa CCTE. Bumalik ka muna sa opisina. Boss Ho, ito po ang proyektong hinihingi ninyo. Ilagay mo dyan. Kung wala nang iba, aalis na po ako. Ang bilis mo namang umalis. May tinatago ka ba? Boss Ho, ano pong ibig sabihin nito? Hindi ko po maintindihan. Kapag may relasyon ng empleyado, kailangang i-report sa kumpanya. Hindi mo ba alam? Nung nag-apply ako, wala naman sa employee handbook.
Ang ganoong patakaran. Pasok. Young Master, may utos po ba kayo? Simula ngayon, idagdag sa employee handbook. Ang relasyon ng empleyado ay may epekto sa stability ng kumpanya. Kailangang i-report ito. Ito. Sige, ayusin ko po agad. Boss Ho, personal na bagay ang relasyon ng empleyado. Hindi po ba masyadong intrusive ito? Sinasabi mong mali ang desisyon ko. Siyempre, hindi po. Siguradong para ito sa mag-focus tayo sa trabaho para sa promotion at salary increase. Mabuti naman kung alam mo, bata ka pa. Anong pag-ibig ang pinag-uusapan? Huwag kayong mag-alala, boss Ho, wala akong relasyon. At sa malapit na panahon, wala rin akong balak magpakasal. Talagang hindi ako makakaabala sa trabaho. Kumusta na ang investigasyon sa bagay na ipinag-utos ko? Nalaman ko na noong gabing iyon pagkatapos mong pumasok sa kwarto. Walang pumasok sa kwarto. Ang kwintas na iyon. Malamang naiwan ng nakaraang bisita. Sige, lumabas ka na. Boss, dumating na ang CCTV footage mula sa hotel. Secretary Meng. Ikaw. Baka hindi ka na makakaalis. Boss Yu, ano ang ibig mong sabihin? Ikaw ba? Hindi talagang hindi ako. Hindi mo pa ka nakikita ang footage, sinasabi mo agad na hindi ikaw. Dapat naisip ko na isang malaking bagay ito. Hindi basta bayaan ko na ako lang ang mag-imbestiga. Paano kung hindi pa nasira ni Sinyo? Ang footage, tapos na ako. Nakita mo na ba? Pasensya na, Boss Ho, hindi ko sinasadya. Bakit ka nagpapanik? Hindi kita kakainin. Secretary Meng, gusto lang ni boss na kumpirmahin. Kung ikaw ba ang naghatid sa kanya sa kwarto. Kung aamin ako ngayon, baka bigyan ako ni Boss Ho ng konsiderasyon dahil sa magandang pag-amin. Ako. Noong gabing iyon, pagkatapos kong ihatid si Boss Ho sa kwarto, ako ay Kuya Xiao. Talagang hinahanap ni Hu Xiao ang babae kagabi. Buti na lang dumating ako agad. Bakit ka nandito? Kuya Xiao, kahapon, pumunta ako sa kwarto mo. Hindi ko inasahang lasing ka. At pinilit mo akong. Alam na ito ng pamilya Hu at Liang. At alam na nila. Sa ilang araw, magkakaroon ng engagement party para sa atin. Kung talagang siya ang babae kagabi, bakit siya alis ng palihim? Kuya Xiao. Ibinigay ko na sa iyo ang aking unang pagkakataon. Paano mo ako gaganyanin? Sabihin mo sa kanila na sasaluhin ko ang engagement party. Nang eksakto sa oras. Secretary Meng. Ihatid ang bisita. Opo. Ingat po kayo, Miss Layang. Medyo maganda ka rin pala. Salamat sa papuri, Miss Layang. May trabaho pa ako. Una na ako. Babalaan kita, huwag kang mangarap sa hindi mo pag-aari. Ang isang manok ay hindi kailanman magiging phoenix. Ang asawa ng binata ng pamilya Hu ay ako lang. Pumayag na si Boss Ho na pakasal sa kanya. Siguro hindi na niya itutuloy ang pag-imbestiga sa nangyari kagabi. Pero bakit parang may kulang pa rin? Secretary Meng. Kanina mo sinabi pagkatapos akong ihatid sa kwarto, ano na? Bakit hindi sumusunod sa script itong demonyong ito? Kahapon, pagkatapos kong ihatid kayo sa kwarto,
Kahapon, pagkatapos kong ihatid kayo sa kwarto. Ano ba yan? Tatlong footage ang ipinadala ng hotel, isa rito ay, sadyang sinira. Hindi matukoy ng test team kung totoo o fake. Kaya kailangan naming tulong ni Miss Meng para matukoy. Mukhang may gustong itago ang katotohanan. Assistant Key, talaga bang hindi na maayos? Ang video na ito. Malubha ang pinsala, mahirap ayusin. Ganun ba? Sayang naman. Kagabi, pagkatapos mo akong ihatid sa kwarto, nakita mo ba si Leang Kexin? Hindi po. Kahapon, pagkatapos kong ihatid kayo, umalis na ako. Baka dumating si Miss Layang pagkatapos kong umalis. Ganun ba? CJ, maaga pa, magpahinga ka na. Salamat, Boss Hu. Boss, SI Secretary Meng. 3 taon na sayo, akot pa rin sayo? Tigil. Huwag kang tumakbo. Tigil. Kuya. Balazia. 2 milyon ang bayad ng babae. Para patayin siya. Kung hindi natin siya mahuli. Wala tayong patutunguhan. Ano pang hinihintay niyo? Hanapin niyo. Tara, sumamakase akin. Kuya, ang ganda mo. Anong pangalan mo? Ako si Xiao Van. Ito ang anting-anting na ginawa ng lola ko. Para sa'yo, para sa kaligtasan mo. Salamat. Hintayin mo ako dito, hahanap ako ng tutulong sa iyo. Teka lang. Kamusta? May kailangan ka ba? Hindi mo ako kilala. Siyempre, kilala kita. Kayo po ang presidente ng Who Corporation. Pasensya na, malalat na ako sa susunod kong interview. Mauna na ako. Sabihan ng Eishi, bukas na siya magsisimula. Bilang aking personal na sekretarya. Boss, hindi po ba kayo ayaw ng babaeng assistant? Ano? Ang mga desisyon ko. Kailangan ko bang ipaliwanag sa'yo? Hindi po ako makapagsalita. Sino ang naglagay ng mga dokumento ko rito? Alisin niyo. Opo. Boss Hu, ako si Meng Wanting magiging personal na sekretarya ninyo. Gawin mo ulit, Sek. Ming babalaan kita. Hindi ko pinapatagal ang mga walang silbi sa tabi ko. Naiintindihan ko po, magiging maingat ako. Sisikapin ko po. Ang meeting ni Boss Huat. Boss Chen ng Sunview Group. Alas 9 sa ng umaga. May mga branch office na. Magre-report sa hapon, siguraduhin may mag-aasikaso. Ziga, Atemeng. Edmeng, kailangan pirmahan ni Boss Hu ang dokumentong ito. Alam ko na. Bumalik na ang dating galing ng punong sekretarya. Congrats! Salamat sa pagtulong mong sirain ang video ngayon. Malaya na ako.
Boss, nalaman na namin, ang naglagay ng gamot sa inyo nung gabi ay utos NG inyong stepmother. Si Liang Kexin ay pamangkin ni Liang Man. Kaya ba talaga siya ang babae nung gabi? Boss, kapag ikinasal kayo kay Liang Ketsin, siguradong gagawa ng paan si Liang Man. Pakunin ang shares nyo. Paano nyo po ito haharapin? Ayoko sa mga nagbabanta sa akin, oras na siguro. Para alisin ang babaeng iyon. Ano? Papatayin ni Hu Chuk Xiaoxi. Aray, Sino? Sek. Meng, bakit ka nandito? may dokumento dito. Kailangan na pirma ni Boss Hu. Pasok ka. Boss Hu, kung wala namang ibang bagay. Aalis muna ako para magtrabaho. Teka, Itong buhay na hari ng impyerno. Kahit si Liang Kexin ay kayang patayin. Lalo na ako, isang maliit na sekretarya. Ano man ang itanong niya, sasabihin kong hindi ko alam. Hindi ko alam. tinatanong ko kung ano ang nangyari sa paa mo, ano ang hindi mo alam. Boss Ho, naipit ang paa ko sa pintuan. Huwag kang mag-alala, hindi ako makakaabala sa trabaho. Tingnan mo itong mga kontrata sa ibang bansa, ang ibang mga bagay. Ipapasa ko sa iba. Kuya, ang bilis mo akong tinawag mula sa ibang bansa para ayusin ang video ng surveillance. Baka natatakot ka lang na magselos ang iyong assistant. Ayusin ang video ng surveillance, Boss Hu. Hindi ba't aminado na si Liang Kexin? Na siya ang babae nung gabing iyon at kayo. Magpapakasal na, bakit ka pa? Ang nakikita ang totoo. Buhay o patay, nasa iyo na ito. Walang problema, bigyan mo lang ako ng 10 minuto. Huwag kang magpanik, sinira na Nixin ang hard drive. Sabi rin ni Assistant K, mahirap ayusin. Pero si Qin Chuan, ang pinakamagaling na hacker sa buong mundo, paano kung maayos talaga? Naibalik ang data. Siya nga. Boss Ho, tapos na ang mga dokumento. Aalis muna ako para magtrabaho. Huwag kang magmadali. Sakto, sumama ka rin, tignan natin. Kuya, Base SA Facial Recognition Technology, nung gabing ayan. Bukod kay Secretary Meng, walang ibang tao ang pumasok sa kwarto mo. Tuloy. Si Hu Chuk Xiao, kahit si Liang Kexin ay kayang saktan, ako lang. Isang maliit na sekretarya, kung malaman niya, na ako ang babae nung gabing iyon, tiyak na. Walang matitira sa akin, ano ang gagawin ko? Ano ang nangyari? Matalino ang taong ito, na-trigger ko lang ang self-destruct mechanism nito, hanggang dito lang. Ang kaya ng video. Ngayon, wala nang ebidensyang nagpapatunay na ako. Ang babae nung gabing iyon. At may impostor pa na si Liang Kexin. Basta patuloy kong itatanggi na hindi ko alam, siguro wala namang problema, di ba? Ang sipag niya talaga. Paumanhin, third brother. Hindi kita natulungan. Secretary Meng. 2 oras kang nanatili sa kwarto ko. Pero sabi mo dati, inihatid mo lang ako sa kwarto tapos umalis ka na. May nagsabi na ba sa'yo na ang pangit mong magsinungaling? Boss Ho, ano po? Ang ibig sabihin niyan, hindi ko maintindihan. Secretary Meng. Marami akong paraan para dumanasin ang mga matitigas ang ulo, gusto mong subukan. Sa puntong ito, kailangan kong magpatuloy sa pagsisinungaling. Boss Ho, noong gabing iyon. Matapos ng malasing, sumuka ka ng maraming beses. Natakot ako na baka hindi ka maginhawaan, kaya ako nanatili. Para alagaan ka. Pero nang makatulog ka na, umalis na ako. Kung ganon, bakit ka nagsinungaling noon? Natakot ako baka isipin mong pakialamera ako. Kaya hindi ko sinabi sa'yo.
Boss Ho, pinapangako ko, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Boss, sa tingin ko si Secretary Meng, parang hindi nagsisinungaling. Baka pwede nyo na siyang tigilan? Sana huwag kong malaman na nagsinungaling ka sa akin. Kung hindi, paparamdaman ko sa iyo ang pagsisisi. Lumabas ka muna at magtrabaho. Third brother, yung babaeng gusto mo, hindi kaya siya. Yung maliit na secretary, sana noong gabing iyon. Siya na lang ang natulog mo. Sayang. Kung wala kang magawa, maaawa ako at ipapadala kita sa Africa para maglinis ng lupain. Boss, kahit na hindi silyang kitsin, yung babae noong gabi. Tiyak na. Ina nyo ang may pakana. Ano po ang balak niyo? Papapanoorin ko siya kung paano siya mabigo. Sa kanyang mga balak. Sinyo, alaman niyo kasi ako katotohanan. Pumunta na lang kaya ako ngayon para magtapat? Balif kabi Kung magtapat ka ngayon, parang napapakamatay ka. Anong pinagkaiba? Pero ngayon, hindi ko talaga alam ang gagawin. Walang urungan sa pinasukan mo. Ang pinakamagandang paraan ngayon ay lumayo ka sa kanya. Huwag kang magpakita ng kahinaan. Kung hindi, siguradong lahat tayo ay... Ay, sandali lang. Secretary Meng, hindi ka papasok? Hindi na. Kayo muna, hindi ako nagmamadali. Kung tama ang alala ko, ang oras ng attendance sa kumpanya ay 9 oras ng umaga, late ay bawas sa full attendance. Salamat, Boss Ho. Trabaho muna ako, paalam. Secretary Meng, bakit ang kakaiba ka nitong mga nakaraang araw? Parang sinasadya mong iwasan ako. May oras ka pa para magchismis, mukhang kulang pa. Ang workload mo Tawagin mo siya rito. Boss Ho, ano po ang utos ninyo? Itong mga nakaraang araw, palagi mo akong iniiwasan. Ganun ba ako katakot sa'yo? Paano ko kayo maiwasan? Kayo po ang boss ko. Dapat nga po ay sinusuyo ko kayo. Ganun ba? Pero sa mga mata mo, iba ang nakikita ko. Boss Ho, pakinggan niyo po muna ako, Yung master, ang agreement na hinihiling nyo ay handa na. Paumanhin, nakakaabala. Teka, Assistant Key, nagkakamali ka. Secretary Meng. Hanggang kailan mo ako iyayakap? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Mahigit 3 taon kang kasama ko. Yan siguro ang pinakamadalas mong sinasabi. Ayaw ko nang marinig pa yan sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Pirmahan mo na. Marriage agreement. May problema ba? Hindi ba't ayaw na ayaw niya sa babae? Bakit bigla na lang niya ako papakasalan? Dahil ba sa hinalikan ko siya kanina? Gusto niyang maghiganti. Ayaw mo? Boss Ho, ang pag-aasawa ay hindi biro. Sa katayuan ninyo, dapat kayong maghanap ng isang babaeng kapantay ninyo sa lipunan. Ako ay isang maliit na sekretarya lamang, hindi ito angkop. Gusto ko lang ng isang babaeng formal na asawa. Para maiwasan ang lahat ng problema. Pagkatapos ng agreement, bibigyan kita ng 1 bilyon bilang kabayaran. Ganun pala. Ano? Ano pa ba ang inaasahan mo? Akala mo gusto kita? Siyempre, hindi. Pwede ba akong tumanggi? Pwede, pero pagdating ng panahon, kung ikaw ay mawalan ng dangal. Mapalaya sa hiking o mawalan ng tirahan at maging palaboy. Hindi ko na alam yun. Pipirmahan ko.
Ikaw ba yung babae nung gabing yon? Hindi. Mali. Pagkapirma mo sa kasunduang ito, kahit sino ang magtanong sa'yo, dapat mong sabihin na ikaw yung babae nung gabing yon, naiintindihan mo? Dapat nga layuan ko siya, pero ngayon bigla na lang. Napakasalan ko ang sarili ko at kailangan kong magpanggap na ako yung sarili ko. Sino ba nag-isip ng ganitong kalokohan? Boss Ho, talaga bang isasama mo ako? Sa party? Paano kung hindi namin sinasadyang? Mabuko. Kung tatawagin mo ako, boss mo sa harap nila kahit tanga makikita. Pero hindi kita tatawagin. Boss Ho, ano dapat kitang tawagin? Kahit peke ang kasal. Pero totoo ang marriage certificate. And Rahu. Ano sa tingin mo dapat mong tawagin sa akin? Aasawa. Nandito ako. Huwag kang mag-alala. Haha, Mrs. Huo, ang ganda-ganda Montag talaga. Gayon. Si MS Liang din, lalong gumaganda. At kakit-akit, talagang bagay kay Hodagsa. Salamat sa inyong lahat. Matagal ng single si Ho Kutsiao. Nag-alala kami ng kanyang ama, kaya ginawa namin itong engagement party para mas maaga niyang matapos. Ang kanyang pag-asawa, mas maaga niyang matapos. Hindi na kailangang pakialaman ni El Rahu kung sino ang pakakasalan ko. Talagang kakaiba si Huo Dagsa. Dumalo sa sarili niyang engagement party. May kasama pang babae. Nalala ka ito yung secretary ni Hodagsa. Kaya pala nahulog ang loob ni Huo Dagsa. Sa kanya ay. Tingnan mo ang mukha at katawan niya. Parang diyosa na bumaba sa lupa. Kuya Xiao, engagement party natin ngayon, ang babaeng ito. Na mababa ang estado, hindi karapat-dapat na tumayo sa tabi mo. Ako si Hu Chuk Xiao. Kailan pa naging karapatan mong magtanong? Chu Xiao, kung may sasabihin ka, hintayin mo muna ang kasal. Pagkatapos na lang, huwag mong abalahin ang magandang oras. Huwag mong isipin na sa pamamagitan ng mukha at pagbibenta ng katawan ay makukuha mo si Kuya Xiao. Magiging asawa na ako. Ng pamilya Hu, kung may utak ka, umalis ka na ng kusa. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo kapag ginawa ko sa'yo ang ayaw mo. Binibining layang. Ang relasyon ko at ni Iho ay lehitimo. Kung ipagpapatuloy mo ang pagkalat ng maling chismis, isasampa ko sa iyo ang kasong paninirang puri. Nagbabanta ka sa akin? Pumunta ka sa kasal ng iba para agawin ang asawa. At nagmalaki ka pa. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Nagalawin ang taong akin. Si Chu Xiao Ketsin ang nobya mo. At para sa isang estranghero, sinaktan mo ang sarili mong nobya. Grabe ang kapal ng mukha mo. Mga tauhan, palayasin niyo itong hindi inimbita. Bini-bini. Ako si Hu Chuk Xiao. Sino ang gusto kong pakasalan? Ay hindi dapat pinakikialaman ng isang kabit na nagmamagaling. Bastos. Ganyan ba ang pakikitungo mo sa mga nakatatanda? Ang relasyon ni Hu Xiao dati ay hindi maganda. Ngayon, siguradong may problema si Hu Chuk Xiao. Natatakot ka na? Kanina pa nang matalas ang dila mo. Paano kung magalit ang dating hepe? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman. Kahit siya pa. Mahal. Bata Piazi Chuk Xiao. Huwag mo siyang pansinin, baka masiraan ka pa ng bait. Walang hiya ito. Sa araw ng kasal, dinala pa niya itong babaeng hindi kilala. Nakakahiya sa pamilya Hu. Mga tauhan, palayasin niyo siya. Mulan gayon. Ayaw ko na siyang makita sa Haicheng. Sino ang may lakas ng loob? Nasaktan ng asawa ni Hu Chuk Xiao. Habang buhay ako, hindi ko hahayaan ang ganitong babae na pumasok sa pamilya Hu. Hindi ako narito para humingi ng pahintulot, kundi para sabihin. Sayo. Chu Xiao, ang tatay mo para.
Ang iyong panghabang buhay na bagay, labis na pinag-alala. Paano ka makakapili ng babae ng basta-basta? Peking kasal? Kahit kalokohan, dapat may hangganan din. Totoo ba o hindi? Ang marriage certificate, machi-check sa civil registry. Paano possible? Paano mo nagawa? Mula ngayon, kung may makikipag-away pa sa akin. Ako si Hu Chuk Xiao, handang sumabay. Ayak ni Huo Shuk Xiao sa malapit na pakikipag-ugnayan sa babae. At wala silang dalang sing-sing. Gusto kong makita kung paano mo itatago ang peking kasal. Sa maraming tao. Honey, tingnan mo ang sweet nitong dalawa. Kung ikakasal na rin lang, bakit hindi mo sinabi agad? Ngayon pa nagkaganito, nakakahiya. Hindi ko sinasadya na itago sa inyo. Gusto lang ni Wan King na mag-focus sa career. Kaya namin itinago. Ikaf talaga. Boss Ho, ako na ang sasalo. Nang malaking problema, dagdagan mo naman. Greedy ka talaga, tanga. Kung mahal mo ang pera, bakit hindi mo ako habulin? Honey, magsisimula na ang engagement party. Pwedeng si Chu Xiao at ang kasama niya. Ang mag-opening dance. Siege, Fede. Boss Ho, bakit sila nagkakagulo? Baka gusto ni Lian man na makita. Kung totoo ba talaga ang kasal natin? Wala sa agreement natin ang malapitang kontak. Di ba? Hu Chu Xiao, kapag nagkamali ka. Talunan ka. Relax, nandito ako. Hindi ko inakala na para sa drama. Kaya pala ni Hu Chu Xiao ang ganito. Mga kasama mula ngayon. Si Meng Wan King ang magiging asawa ni Hu Chuk Xiao at ang magiging babaeng may-ari ng Hu Corporation. Good. Hindi ko inakala na ang cold na si Hu ay magiging sweet sa isang babae. Kung ako ang pinublik proposal, sobrang saya ko. Mawawalan ako ng malay. Magaling ang performance. Mukhang napaniwala natin sila. Ming Wan King, magising ka. Ginawa yun ni Hu Chuk Xiao. Para lang malinang si Liang Man. Huwag mong papasukin ang panganib. Ang babaeng ito, hindi karapat-dapat, na tumayo sa tabi ni Hu Ku Xiao. Gago, malamang alam na ni Hu Ku Xiao na tayo ang may pakanan noong gabing iyon. Kung lalapit ka ngayon, lalo ka lang magmumukhang kahina-hinala. Pa, nadroga ako noong gabing yon. Kung hindi ako iniligtas ni Wan King, maraming problema ang maaaring mangyari. Ngayon, salamat kay Emre Hu sa handaan para sa aming engagement. Nagsikap ka. Siya ang babae noong gabing iyon. Imposible. Paano nakaalam ni Analem? Sa nangyari noong gabi? O baka naman, sa tingin mo ay may iba pa? Chuk Xiao. Malamang napagod lang si Ketsin. Kaya nagsalita ng kung ano-ano. Uwi muna kami para magpahinga. Kayong mga naiwan, magpatuloy lang. Kung siya nga ang babae. Noong gabi yun, sila yung Texin. Hindi sila titigil. Ngunit kung hindi siya, sino kaya? Nalaman na ni Mrs. Pagkaraniwan lang ang relasyon ni Wan King at ang pangalan na anak. Pero kahapon ng hapon, bigla na lang sila nagpakasal. Mukhang hindi alam ni Hu Ku Xiao kung sino talaga ang babae noong gabi. Kaya nagmamadali siyang humanap ng babaeng pandaya. Tita, Pero pinakasalan na ni Hu Chu Xiao. ang malandi na yon. Ano ang gagawin ka o? Huwag kang magpanik. Noon, napatay ko ang ina niya at napangasawa ang ama niya para makapasok sa pamilya Hu. Ngayon, maagaw ko rin ang kumpanyang Hu mula sa kanya. Hanapin ang babaeng iyon noong gabi at ayusin ng tuluyan. Opo. Walang makakapagsabi kung totoo o hindi, ikaw na ang babae noong gabi. Boss Ho, parang. Hindi ito ang daan papunta sa bahay ko. Bahay ko ito. Ngayon ang ating unang gabi bilang mag-asawa. Bagong kasal pa lang. Maghiwalay na ba tayo agad? Gusto mo bang gawin iyon? Hindi pwede, hindi pwede. Subukan mo para malaman mo.
Kamusta? Nasisiyahan ka ba? Boss ho, kasal lang tayo base sa kontrata. Kung may ganong pangangailangan ka, mangyaring humanap ka ng ibang babae. Hindi ako mapayag sa under the table na usapan. Kailangan mo rin ng kapital para ma-exploit. Tulad mo, payat at walang lasa ang katawan. Hindi ako interesado. Nabigo ko na ang plano. Niliangan para sa iyo. Baka bukas na lang tayo maghiwalay. Kung maghihiwalay tayo ngayon, magdududa si Liangman. Kapag nakita ko na ang babae nung gabing yon, saka ko palang isipin ang paghihiwalay. Pero ako yung babae nung gabing yun. Kapag nahuli ako, patay ako. Pero kung hindi, habang buhay akong hindi makakapaghiwalay. Anong klaseng malas to? Habang buhay akong hindi makakapaghiwalay. Anong klaseng malas to? Eh kung hindi mo makita yung babae. Parang interesado ka masyado sa nangyari nung gabi na yon. Wala po, boss ho. Hindi ba't ikaw ang nag-utos sa akin na imbestigahan ito? Kaya ko lang naman ito binabantayan. Sakit sa trabaho. Boss, may sumusunod sa atin. Alam mo mo ang pagsasina. Nawala na agad. Mukhang hindi maganda ang balak nila. Itataboy na ba natin? Huwag muna. Hindi pa naman siya maglalakas loob na saktan ako. Gusto lang niyang makita kung totoo bang nagpakasal talaga tayo. Ngayon, pareho na tayong pinagtutuunan ni Liangman. Sana maging maayos ang ating pakikipagtulungan. Sina Ho Chuxiao. Dapat sanay. Nag-resign na lang ako at tapos na ang lahat. Kasama pa ako sa problema niya at na-offend pa si Liangman. Kapitalistang walang puso. Boss, mukhang duwag masyado si Secretary Meng. Gusto mo ba hanapan kita ng mas angkop na tao? Siya ang rosas na aking pinatubo. Walang sinumang karapat dapat na tumayo sa tabi ko kundi siya. Xiao Wan, kailan mo ba ako maaalala? Anong gagawin natin kay Xinyu? Sabi ni Ho Chuxiao kapag nakita ko na. Yung babae ng gabing yun, saka lang kami maghiwalay. Ngayon, kung sasabihin na ako yun, malamang mahuhuli ako. Huwag kang magpanik. Na-destroy na natin lahat ng ebidensya bago kanya paginalaan. Takbo na tayo. Pero malakas ang koneksyon niya. Sa huli, makikita niya na ako pala yung babae nung gabing yun. Pagdating ng panahon, itatapon niya ako sa ilog para pakainin sa mga isda. Tatapon niya ako sa ilog para pakainin sa mga isda. Boss Hu. Narinig mo lahat. Bakit mo ako niloko? Alam mo na lahat. Boss Hu, pasensya na nung gabing yun. Hindi ko sinasadya, huwag mo akong tanggalin. Kung galit ka, bawasan mo na lang sweldo ko. O kaya pagtrabahuhin mo ako ng mabigat, ayoko mawala ng trabaho. Ha? Sinungaling ka. Matagal mo na akong nakalimutan. Boss Ho, ano bang sinasabi mo? Lasing ka. Ang lakas ng amoy. Halika. Ingat. Little one. Bakit hindi ka bumalik? Hanapin mo ako. Ikaw, Bakit? ano ang tawag mo sa akin? Tubig. Gusto kong uminom ng tubig. Sa mundo na ito, bukod kay Lola, wala nang iba. Tumatawag sa akin na Little One. Paano malalaman ni Chuxiao? Na Little One ang tawag sa akin. Hintay ka, kukuha ako ng tubig para sa iyo. Boss Ho, nainom mo na ang tubig. Pwede ka na bang umuwi sa kwarto mo at magpahinga? Hoy, ano ba ginagawa mo? Bago matulog. Maligo ka muna. E di umuwi ka sa kwarto mo at maligo doon, pwede ba?
Sige, samahan kita. Bahay ko to, saan ko gusto maligo, doon ako maliligo. Hindi ka pwedeng maligo sa kwarto ko, ikaw. Boss Hu. Parang pamilyar yung eksenang to ah. Ikaw ba? Boss Ho, naalala mo na ba? Kung sino yung babae nung gabing yun, ano itsura niya? Boss Hu. Naku, kung maalala niya na ako yung tao. Nung gabing yun, patay ako. Boss Ho, hinahanap mo ako. Huwag mong isipin na dahil lasing ako, hindi ko maalala. Ang nangyari kagabi. Ano ba sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Huwag kang magkunwari. Kahapon ay ang unang gabi namin mag-asawa. Isang gwapong tulad ko ay nakahiga sa tabi mo. Kahit na gusto mong samantalahin ang sitwasyon. At gawin ang kahit ano sa akin. Hindi ako magagalit. Hindi po, Boss Hu. Huwag kayong mag-alala. Wala akong masamang intensyon sa inyo. Eh bakit kagabi nasa kwarto mo ako? At saka, hindi pa ako nakadamit? Baka gusto mong balikan ang nangyari. Manloloko ka. Hoy, anong ginagawa mo? Kailangan maligo bago matulog. Boss Ho, para sa inyong dignidad. Ako ay nagbasa ng mga dokumento sa sala buong gabi. Isang gwapong lalaki na katulad ko ay nakahiga sa harap niya pero nakapagbasa pa siya ng dokumento. Pero huwag kayong mag-alala, ito ay aking itatago. Hindi malalaman ng iba. Kuya Xiao. Niloko ka ng babaeng ito. Esensya na po, boss. Hindi namin sila napigilan. Pwede niyo po kaming pausahan. Kayong mga nagwawala sa aking teritoryo. Lalong lumalaki ang mga akong nyo. Chu Xiao, napuntahan ka namin. Dahil nalaman namin ang katotohanan nung gabing iyon. Naku, kung malalaman niyang ako ang babae nung gabing iyon, patay ako. Kuya Xiao, ako ang babaeng nagligtas sa iyo nung gabing iyon. Hindi si Meng Wanking. Paano nangyari iyon? Meng Wanking, akala Montag biya. Perpekto ang plano mo. Hindi mo lang ginaya ang pagkatao ko. Nagpakasal ka pa sa pamamagitan ng paluloko. Nagalit ang pamilya Hu. Handa ka na bang masira ang reputasyon at palayasin sa Haicheng? Totoo ba ang sinasabi mo? Siempre Toto, Kuya Xiao. Lahat ay dahil kay Meng Wanking. Gusto niyang maging asawa ng pamilya Hu. Ginaya niya ang pagkatao ko para lokohin ka. Ako dapat. Ang asawa Montag. Kung ganon, bakit hindi mo sinabi nung araw ng piging? Gusto ko sanang itago ang sikretong ito magpakailanman. Pero si Meng Wanking ay mapagpanggap. Paano ko hahayaang lokohin ka ng babaeng tulad niya? Chu Xiao? Si Ketsin ay galing din sa magandang pamilya. Dahil nakatulog ka na sa kanya, dapat mo siyang panagutan. Dapat kang magdiborsyo at pakasalan siya. Kung hindi, hindi mo na malilinis ang kasalanan ni Kuti. Pinagbabawalan niyo ako. Ang babae noong gabi, hindi talaga siya. Liang Kexen, hindi pwede. Hindi ko kaya panoorin ng ganito si Uchuk Xiao. Na sila ang nagplano. Magaling ang iitse mo, gumastos ka ng malaki, no? Ikaw na babae, anong pinagsasabi mo? Ito ang ebidensya. Nakasama ko si Kuya Xiao noong gabi, di ba? Kung gayon, pakipaliwanag mo kung bakit noong gabi nagkaroon ng droga si Chuk Xiao at bakit sakto ka. Nasa kanyang kwarto. Hindi ba't ito ay isang planong pagpapakasal? Huwag kang matakot, sigurado ako na hindi siya ang babae noong gabi. Maniwala ka sa akin. Takot na takot siya sa normal. Pero naglakas loob siyang ipagtanggol ako. Ikaf, gago ka. Walang kwentang sinasabi. Taong ito ni Huchuk Xiao, naglakas loob kang dalawin. Hu Chu Xiao, malapit ka ng mamatay. Pero ipinagtatanggol mo pa rin ang babaeng ito. Hindi ka natatakot na isumbong kita. Kai Kuti? Gamit lang ang basurang ito. Gusto mo bang maghanap tayo ng eksperto? Para tingnan kung totoo o peke ang mga litratong ito. Pwede kayong makulong habang buhay dahil dito. Ikaw, ano ang kalokohan yan? Liang Man, sana pinatawad ko na kayo. Pero lalo pa kayong nagplano laban sa akin. Walang kamatayang kapal ng mukha. Tao.
Madam Ho, kilala mo ba ang taong ito? Huo Dasha, patawarin mo ako. Si Madam Huo, ang nag-utos na bigyan kita ng droga. Patawarin mo ako, sasabihin ko lahat. Ayokong mamatay. Gusto kitang patawarin pero mas mabuting humingi ka ng tawad sa kanila. Madam Huo, pakiusap, patawarin mo ako. Huo Dasha, papatayin talaga niya ako. Gago ka. Hindi kita kilala. Umalis ka. Ito ang record ng pera mo sa kanya noong binayaan mo siya. At ito ang record ng tawag. Pandaraya ito. Huwag mong isipin. Na matatakot ako sa peking testigo mo. Gawin mo. Opo, huwag mo akong patayin, Huo Dasha. Madam Ho, malapit ka ng mamatay, nagdadahilan ka pa. Hukutsiao, maglakas loob kang patayin ako. Ako ang presidente at asawa ng pamilya Huo. Kung papatayin mo ako, hindi ka papayagan ng tatay mo. Hindi ako gagawa ng negosyong lugi. Gusto kong panoorin mo kung paano mo sinisira ang sarili mo. Dalhin sila kay Boss Ho. Hayaan mo siyang magdesisyon. Kuya Chiao, hindi na ako ulit, patawarin mo ako. Bitawan mo ako ang asawa ng presidente. Ang tapang ninyo. Si Ho Chuk-siao ay isang mandurugas na walang puso. Kung malaman niya na niloko ko siya, baka patayin niya ako. Kailangan kong maghiwalay at tumakbo. Boss Ho, dahil tinulungan kita. Sa malaking bagay na ito, ibalik mo sa akin ang marriage certificate ko. Ibalik mo sa akin. Kaya pala ang tapang mo kanina. Nakapaghandang maging asawa ni Ho. Handa na. Hindi. Huwag kang mag-alala, alam ko ang limitasyon. Kontrata lang ang kasal natin. Wala akong masamang hangarin sa iyo. Gusto ko lang ang marriage certificate para sa paghihiwalay. Kailangan. Kaya. Kanina, sinuong mo ang galit ni Liangman? Para lang tulungan ako. Dahil lang sa kontrata. Ano pa ba ang dahilan para sa katulad ko? Kung hindi, paano ko makukuha ang 100 milyon paghiwalay natin? Sino ang sisingilin ko? Pagkatapos nating maghiwalay, ano ang plano mo? Siguro maghahanap ng ordinaryong tao, magpakasal, magkaanak, at mamuhay ng simpleng buhay. Ordinaryong tao. May lakas ng loob pa ba sila? Huwag kang mag-alala, boss Ho, lihim lang ang kasal natin, walang makakaalam. Pagkatapos, malaya tayong maghanap ng iba. Walang kinalaman sa isa't isa. Meng Wanking, gusto mo talagang maghiwalay sa akin? Wala naman talaga tayong relasyon. Kung gusto mo, pwede. Multo. Kung magpapanggap ka pa ng multo, ipapadala kita sa... Kuya, sobrang babaw mo. Nakalimutan mo na ako dahil sa babae. Boss Ho, kanina. Hindi ba siya pinatay ni Assistant K? Siya ngayon. Tao ba o multo? Huwag kang mag-alala, tao siya. Kanina lang, nag-artista lang siya. Huwag kang matakot. Ngayon ay halos sigurado na ang babae noong gabi. Ay tiyak na hindi sila yung keksin. Boss, 1 buwan na, kung sakaling. Buntis ang babaeng iyon, baka makasama sa iyo. Ipagbigay alam sa lahat. Kahit baligtarin ang mundo, hanapin niyo ang babaeng iyon para sa akin. Ahem. Wanking, anong nangyari sa iyo? Masama ba ang pakiramdam mo? Siguro dahil sa pagod, laging nasusuka. Pagkatapos mong makipagtalik kay Boss Ho, uminom ka BANG emergency pill? Parang. Talagang buntis ako. Naku, kung malaman ni Ho Chuk-siao. Nabuntis ka sa kanya, pareho tayong. Itatapon sa ilog para pakainin sa mga isda. Magpa-schedule na ako ng abortion para sa iyo. Hindi pwedeng ipalaglag ang batang ito. Tama, hindi talaga pwedeng ituloy ang batang ito. Kasalanan niya kung bakit ngayon siya dumating. Ang ibig kong sabihin, gusto kong ipanganak siya. Anong sinasabi mo? Niloko natin.
Si Hu Kutsiao na matagal, gusto mo bang? Masayang lahat ng paghihirap natin. Noong bata ako, iniwan ako ng mga magulang ko at ngayon. Wala na rin ang lola ko. Ang batang ito ang tanging pamilya ko sa mundo. Gusto kong ipanganak siya. Kung gusto mong ipanganak siya, pwede, pero kailangan mong umalis sa Huo Corporation bago ka magbuntis ng malala. Kung malaman ni Hu Chuxiao. Hindi ka na makakaalis. Salamat, Sinyu. Sige, tandaan mo, simula ngayon. Hindi ka buntis at hindi ikaw ang babae noong gabi. Naiintindihan mo ba? Mahal ko si Hu Chuxiao sa loob ng 3 taon. Pero alam kong walang magandang kahihinatnan ang relasyon namin. Kung ganon, ituring na lang natin ang batang ito bilang huling regalo niya sa akin. Atensyon sa lahat, may kailangan akong kooperasyon ninyo. Ito ang pregnancy test. Na nakita ng cleaner sa banyo kagabi. Sana ang may-ari nito ay magpakilala ng kusa. Kung hindi, huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo. Hindi ako, naalala ko. Na ako ang huling umalis kahapon. Parang SI Meng Wanqing. Si Meng Wanking, naalala ka o. Sa employee records mo, wala kang boyfriend, tama ba? Eddie itong bata, anak mo sa isang sugar daddy. Kapag nalaman ng lahat na ginagamit ka lang, sino pa ang magkakagusto sa'yo? Manager Jin, pwede kang magkamali sa pagkain pero hindi sa pagsasalita. Kung wala kang ebidensya, pwedeng kasuhan kita ng libel. Ito ang ebidensya. Hindi ka inakala, SI Secretary Meng pala. Ganito pala Zia. Mukhang inosente sa harapan pero sa likod. Grabe pala ang kalokohan. Talagang hindi mo malalaman ang tunay na ugali. Jinyan, baka baliktad ang bibig mo. At puwet mo, ang baho ng mga sinasabi mo. Mali ba ako? Tulad niyang probinsyana. Hindi niya kayang makapag-asawa ng mayaman. At maging reyna. Paano mo nasabi na hindi makapag-asawa ng mayaman si Wang King? Ang asawa niya ay... Kontrata lang ang kasal namin ni Boss Hu. Hindi pwedeng malaman. Sino ba ang asawa niya? Baka naman SA Factory. Nagtatrabaho? Baka naman ang asawa niya ay isang napakayamang negosyante. Pag nakita mo siya, kailangan mong maggalang at tawaging boss. Ano? Boss? Hahaha. Kung makakapag-asawa siya ng boss, ako naman ang asawa ni Boss Hu. Manager Jin, pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Hindi ka ba natatakot na parusahan ka ni Boss Hu? Hindi ka lang nagbuntis ng walang asawa. Sinira mo pa ang reputasyon ng kumpanya. Nagmamalaki ka pa na nakapag-asawa ng mayaman. Kung may parurusahan si Boss Hu, ikaw ang una. Kailangan mo ba talagang gawin ito? Natatakot ka na? Kahit lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad, hindi kita patatawarin. Na-record ko lahat ng sinabi mo. Ang pagsisinungaling mo na may sugar daddy ako. Isasampa ko sa'yo ang demanda hanggang sa humingi ka ng tawad. Nagbabanta ka sa akin? Hindi ito banta. Ito ay pagtatanggol sa sarili. Ginamit mo ang posisyon mo para siraan ako. Kaya gagamitin ko ang batas para ipagtanggol ang dignidad ko. Meng Wanking, nilabak Montag. Ang employee code na mismo, ang ginawa ni Boss Hu. Dahil sa pagbubuntis mo ng walang asawa, sinira mo ang reputasyon ng kumpanya. May karapatan akong tanggalin ka dahil dito. Paumanhin. Ako ang personal na sekretarya ni Boss Hu. Tanging kay Boss Hu lang ako accountable. Hindi sakop ng human resources ang jurisdiction ko, kaya wala kang karapatang tanggalin ako. Ikaw na babaeng ito. Boss Huo, bakit ka nandito? Secretary Meng. Inibilahan ba kita pumasok sa kumpanya para makialam? Tapos na ba lahat ng trabahong ipinagkatiwala ko sa'yo? Paumanhin po, Boss Hu. Pupunta na po ako ngayon. Boss Huo, niloloko ka ni Meng Wanking. Buntes Zia. Kanino ang bata? Hindi mo ba alam na ikinasal na kami? Ngayon, kailangan na lang talaga na hindi umamin. Boss Hu, hindi ako buntis. Hindi rin akin ang pregnancy test na ito. Hindi ako nagsisinungaling. Boss Hua. Si Meng Wanking ang huling. Umalis ng opisina kagabi. Kaninang umaga, ibinigay sa akin ng janitor. On pregnancy test. Kung hindi sa kanya, kanino pa kaya? Manager Jin, dedepensahan mo ba ako base lang sa walang basehang hula? Manager Jin. Ganito ba ang paraan ng pagtuturo sa Hu Corporation? Boss Hu, kung hindi kayo naniniwala, pwedeng i-check ang CCTV para makita kagabi. Zia. Huling pumasok sa CR. Assistant K.
I-check mo ang CC video kagabi. Opo. Secretary Meng, may paliwanag ka pa ba? Kahit na ako ang huling umalis sa SIS kagabi, hindi pa napatunayan na akin ang pregnancy test na ito. Secretary Meng, klaro na ang ebidensya. Huwag ka nang magdeni. Boss Hua. Nilabag ni Meng Wanking ang employee code na personal ninyong binuo. Dapat parusahan ng mabigat. Ano sa palagay mo? Ang dapat na parusa sa kanya? Nagbuntis siya bago ikasal at itinago pa. Kailangang tanggalin para magsilbing halimbawa. Secretary Meng, ano sa palagay mo? Boss Hu, pakinggan mo muna ako. Ako, Diyos ko, niyakap ka o si Meng Wanking. Ayaw na ayaw ni Boss Hu sa mga babaeng. Nagpapadala sa kanya, di ba? baka naman may gusto si Boss Hu. Kay Secretary Meng. Boss Hu, aminado ako itong pregnancy test. Habang ka o pinabili kay Wanking. Kaya nasa CCTV siya. Totoo ba ang sinasabi niya? Insinyo, hindi mo naman siguro gustong. Ipagtatanggol siya, Boss Hu. Walang babae ang maglalaro sa puri niya. Bakit hindi niya sinabi kanina? Dahil ako. Hindi pa ako nakakapagdesisyon kung itatago ko ang bata. Kaya pinakiusapan ko si Wanking na itago muna. Ganito ang nangyari. Tama ba? Boss Hua, kahit hindi buntis si Meng Wanking, pero totoong tinakpan niya si Insinyo. Lumabag sila sa company policy, dapat tanggalin. Tinuturuan mo ako. Boss Hua. Hindi po, para lang po. Sa kapakanan ng kumpanya. Gumawa ka ng chismis, lumabag sa labor law. Gusto mong tanggalin ang buntis, sisirain ang imahe ng kumpanya. Mula ngayon, ibaba kita bilang supervisor. Kapag may ulit, direct termination. Sa lahat, simula ngayon ang marriage leave. Extend ng 1 buwan. Siege. Salamat, Boss Hu. Babes. Kasalanan mo nahiya ako kay Boss Hu. Hindi kita patatawarin. Boss Hu, salamat sa tulong mo kanina. Kung hindi, matanggal kami ni Xinyu. Tao mo ako. Walang makakagalaw sa'yo nang walang permiso ko. Eh di ba? Kung hindi lang sa takot na paalisin mo ako sa Hajin, hindi ako magiging ganito. Secretary Meng, wala ka bang sasabihin sa akin? Boss Hu, pasensya na. Alam kong mali ako. Sabihin mo nga. Ano ang mali mo? Ako. Hindi ko dapat sinuway ang mga patakaran ng kumpanya at nagdulot ng abala sa inyo. Ayos ah. Natuto ka pang magsisi. Ano pa? Kung alam ko lang na ganito kahirap ang living devil na ito, dapat kanina pa pinatanggal na ako ni Manager Jin. Para tapos na ang lahat. Naapi na ako ng ganito. Bakit hindi mo na lang sabihin ang totoo? Sabihin mo sa kanya na asawa mo ako ang Madam President. Ay hindi pwede. Bakit? Sa paningin mo ba? Ganito ako ka hindi karapat-dapat. Ah, hindi naman. Boss Ho, ang gwapo mo at pugi ang katawan. At isa ka pa sa mayayaman, wala nang makakapantay sa iyo sa buong Haichen. Walang lalaking mas magaling pa sa iyo. Kung ganon, bakit hindi natin gawing totoo ang peking kasal? Bukchuk Xiao ay sobrang ayaw sa babae. Nagtetest ba siya kung may ibang intensyon ako sa kanya? Boss Ho, alam kong peke lang ang kasal natin. Pagdating ng tamang panahon, maghihiwalay din tayo. Alam ko ang relasyon ko. Mukhang may professional ethics talaga si Secretary Meng ah. Boss Hu, dahil tinulungan kita sa peking kasal para kay Liang Man. Pwede bang pagbigyan mo ang isang kahilingan ko? Bakit? Kaka-reject mo lang sa akin. Ngayon nagsisisi ka na? Hindi naman. Gusto ko lang matuto ng mga bagong bagay. Hindi pwedeng habang buhay akong magiging sekretary lang ng iba pag alis ko sa Hu Corporation. Di ba? Aalis ka. Bakit? Darating ang araw na maghihiwalay din tayo pagdating ng panahon.
Kapag dumating na ang bagong Madam President at nakita akong nandito pa rin sa Who Corporation. Napakahiya nun. Secretary Meng. Talagang considerate. Sakay na. Hindi na, boss ho. Magta-taxi na lang ako at malayo pa ang bahay ko. Huwag na nating sayangin ang oras mo. Maghiwalay na lang tayo. Gusto mo bang malaman ng lahat? Na peking kasal lang tayo. Hoy, Boss Who. Address. South Bin Road, Sicheng District, Garden Subdivision. Bakit kayo nandito? Wan King, may napakagandang balita kami para sa'yo ngayon na dapat mong malaman. Gusto ka ng anak ng punong barangay? Nagbigay siya ng 500K na dote. Mag-empake ka na at sumama ka sa amin para ikasal. Ayaw ko magpakasal. Kahit 5 milyon pa ang ibigay nila, ayaw ko. Pinakain kita't pinalaki para lang mapagkakitaan. Nakuha ko na ang 500K. Ikakasal ka kahit ayaw mo. Walang pagpipilian. Limang taong gulang pa lang ako, iniwan na ninyo ako kay Lola. Nising ko, wala kayong naibigay sa akin sa loob ng maraming taon. Nag-working student ako para sa tuition noong nag-aaral pa. Nang lumaki ako, nag-apply sa mga kumpanya. Sa isip ko, patay na kayo sa akin. Wala pa noong 5 ako. Putang ina mong babae ka. Binaboy mo ako. Kayo ang kumuha ng pera, wala akong kinalaman dyan. Bahay ko ito, hindi kayo welcome, lumabas kayo ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng pulis para ipaaresto kayo sa pagpasok ng walang pahintulot. Anong klaseng lugar ito? 20,000 ang sahod niya monthly, dito lang siya nakatira. Oo nga. Ang layo naman nito. Si Secretary Meng na babae, kapag nahuli sa trabaho, delikado talaga. Bilang boss ng Who Corporation, responsibilidad kong protektahan ang mga empleyado ko, di ba? Tama. Tawagin mo agad ang ilang tao. Ano ang balak Montag, young master? Maglilipat ng bahay. Walang utang na loob kang anak ka. Ipapaaresto mo ako? Ngayon lang kita papatayin. Bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, hahayaan mo lang ba na apihin ka nila? Kaya pala ayaw mong magpakasal, may karelasyon ka na pala. Sa lalaking ito, Kasal kami ni Wan King. Ayon sa batas. Kapag minura mo pa siya, ulit. Hindi kita patatawarin. Meng Wanqing, putang ina Montag. Ginamit ka na ng iba, basura ka na lang ngayon. Sino ba ang paghihingan ko ng dote? Huwag kang magsalita ng masama. Hinampas mo ako. Naniniwala ka bang hindi kita mapaparusahan? At ikukulong habang buhay? Ako si Hu Chuxiao ng Who Corporation. Handa akong tumanggap sa iyo anumang oras. Ano? Ikaw ang boss ng Who Corporation. Si Who? Hahaha, ikaw ang presidente ng Who Corporation? Ako ang ama ng presidente ng Who Corporation. ang tapang mo, patay na babae, naghanap ka pa ng kakampi, at nagpanggap bilang presidente ng Who Corporation. Umuwi ka na agad. Ayaw ko. Kami ay kasal na. Ang ginagawa ninyo ay labag sa batas. Hindi mo ba naririnig na ayaw niyang mahawakan mo siya? Putang ina mong kulubi, hinampas mo ang nanay ko. Kayo ang unang nanakit, kami ay nagtatanggol lamang. Boss, umalis ka na. Ito ay problema ng pamilya ko, ayaw ko madamay ka. Gusto mong umalis? Huli na. Mengyo, nawawala ka na ba sa sarili mo? Hinampas mo. Ang presidente ng Who Corporation, gusto mo ba? Ikulong habang buhay. Ang presidente ng Who Corporation ay isang makapangyarihang tao sa Haicheng, na kayang kontrolin ang lahat. Pupunta ba siya sa maliit mong upahan? Tama. Hoy, bata, sabihin ko sa iyo, ako ang supervisor ng subsidiary ng Who Corporation. Kung galitin mo ako, parang ginagalit mo ang buong Who Corporation. Maniniwala ka ba? Sa isang salita ko lang, mapapaalis kita sa Haicheng. Subsidiary ng Who Corporation? Sigurado ka? Ano? Natatakot ka na? Subsidiary ng Who Corporation. Paano kanila natanggap isang tanga ka lang? Mukhang oras na para ayusin ito. Mukhang hindi ka matututo hanggat hindi ka nakakakita ng kabaong. Pagpasok ko bukas, ay report ko ito. At pareho kayong mapapahiya at mapapaalis sa Haicheng. Hindi na kailangan maghintay pa bukas para i-report. Ziga, bibigyan kita ng pagkakataon.
Basta ngayon, lumuhod ka sa harap ko na parang aso. At humingi ng tawad. Pagbigyan kita, hahaha. Matagal na akong hindi nakakita ng taong may lakas ng loob na bastusin ako sa harap ko. Mengyo, humingi ka agad ng tawad. Kay Boss Ho, kung hindi na kita mapoprotektahan. Pwey. Hindi mo na kayang magkunwari, natatakot ka na, ano? Kayo ng dalawa, maghintay na lang kayo sa kulungan. Kung ikaw ang presidente ng Who Corporation, ngayon din ay luluhod ako at 3 bises na magmamano sa iyo. Uhubarin ko pa ang lahat ng suot ko at tatakbo ng hubad sa labas ng 3 bises. CJ, tingnan natin kung sino ang luluhod sa sahig at magmamakaawa. Hahaha. I check ang subsidiary ng Who Corporation. May supervisor ba na nagngangalang menu? Ano na? Nahanap mo na ba ang pagkatao ng lolo mo? Ipagbigay alam. Tanggalin agad. Bukod pa riyan, ipagbabawal ko si menu sa buong industriya. Kung may mga haspa na kumuha sa kanya, iyon ay katumbas ng paglalaban sa Who Corporation. Oho. Nag-i-enjoy ka pa sa pagpapangga. Ang isang dakilang tao, tulad ni Boss Wu, kahit ako bilang supervisor, hindi ko pa nakita, lalo na. Ikaw na maliit na kid. Ipagbabawal mo ako? Nagsasalita ka ng walang iniisip. Hindi ka ba natatakot masugatan ang dila mo? Hehe. 3. Hoy, manager, gago ka. Nangahas kang magalit kay Boss Hu. Tanggal ka na. Ano? To? Hindi pwede. Huling dumating ang tauhan ng panganay. Baka ikaw nga si Boss Hu. Naalala ko may nagsabi kanina. Kung ako ang presidente ng Who Corporation, siya ay luluhod sa sahig at magmamakaawa at tatakbo ng hubad ng 3 beses. Boss Hu, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Boss Hu, nagkamali ako. Boss Hu, ako si Meng Wanking, ang babaeng ito. Ang nagdaya sa akin. Kung hindi niya ako dinaya, paano ako? Hindi makikilala sa iyo? Kung mangahas ka pang siraan siya, puputulin ko ang dila mo. At itatapon sa ilog para pakainin sa isda. Wala nang pumanaw ang lola ko, wala nang. Pero sa akin ito. Hindi ko nagagawin ulit, Boss Hu. Patawarin mo na ako. Kung humihingi ng tawad, dapat may tamang pagtingin. Ate, nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Ako naman ang kapatid mo. Hindi ka ba talaga naawa na makita akong inaapi nila ng ganito? Ate, Naalala ko na, sinabi ko na sa'yo, lahat ng ito ay dahil sa'yo. Ikaw ang may kasalanan. ate. Walang hiya ka, sarili mong kapatid. Hindi mo tinulungan, sana hindi na lang kita ipinanganak. Mga tauhan, ilabas niyo sila. Ayaw ko silang makita sa hygiene. Huwag sila makita. Opo. Boss Ho, pasensya na sa abala kanina. Sana naman, minsan, ikaw naman ang lumapit sa akin. Para abalahin mo ako. Assistant Key, pakikuha ang gamit ni Mrs. Lilipat na tayo. Opo. Ay, hindi na kailangan, peking kasal lang naman ito. Hindi naman talaga kailangang lumipat, di ba? Hindi titigil ang mga magulang mo. Paano kung babalik sila para hanapin ka? Kaya ang pinakamagandang solusyon, lumipat ka sa akin. Hukiksiyaw, kung ayaw mo sa akin, bakit mo ako ginaganito? Bakit mo ako pinapamahal sa'yo? Tara na. Nasaan ba ang laundry room? Tingnan nga. Ang late na, bakit hindi ka pa natutulog? Boss Ho, pasensya na. Boss Ho, ang kamay mo. Okay lang, maliit lang to, huwag kang mag-alala. Ay, ang laki ng sugat mo. Paano kung magka-infection? Ay, sumasakit na ulo ko. Baka kanina, nung naliligo ako, nahawakan ko. Na-infect ang sugat.
Ay, Meng Wanking. Kanina ba ay? buti na lang hindi ka nilalagnat. Delikado kung magka-infection, nasaan ang first aid kit mo? Tutulungan kitang maglagay ng gamot, halika. Pasensya na, ako ang dahilan ng lahat ng ito. Buti na lang sa akin tumama kung sayo pa. Sa payat mong katawan, baka mabiyuda na ako. Anong oras na nagbibiro ka pa? Noong bata pa ako. Akala ko dahil hindi ako naging mabuting bata kaya ako'y iniwan nila. Pero hindi ko inakala. Na ngayon, para lang sa 500,000 na dowry, ibebenta nila ako. Hindi ba ako sapat? Wanking. Hindi ito kasalanan mo. Ano man ang mangyari, huwag mong ikahiya ang sarili mo. Ang halaga mo bilang tao. Huwag ding hayaang ang pagtingin ng iba. Ang magtakda ng iyong pamantayan. Ay, di ba? Huwag Xiao, bakit mo ako? Tinatrato ng napakabuti. Ang bait mo, halos ayaw na kitang. Iwan. Boss Hu. Salamat. Ngayong araw, walang boss at empleyado. Ituring mo na lang tayong mga ordinaryong magkaibigan. Wanking. Isasandal ko ang balikat ko para sa'yo. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka na. Maliit na Wan, kahit na hindi ka mahalin ng buong mundo. Ako ay mananatili sa iyong tabi hanggang sa tumigil ang oras. At magunaw ang mundo. Boss, maaga pa. Malalaki na ako. Una na ako. Teka. Pagkatapos, ihahatid kita sa opisina. Kain muna tayo ng almusal. Anong nangyari? Wala, baka dahil sa stress kaya medyo masama ang pakiramdam ko. Hindi ako nakapagpahinga ng maayos. Tita Zhang, alisin mo na ang sopas na ito. Diyos ko, hindi kaya buntis si Mrs. Tita Zhang, ano ba ang sinasabi mo? Mali ang hinala mo. Mrs., ako ay may karanasan. Ang mga sintomas mo ay katulad ng sa pagbubuntis. At saka, ikaw at ang amo ay mga bata pa. Magandang balita ang pagbubuntis. Meng Wanking. Ikaw ba o si Insinyo ang buntis? Boss Lu, huwag kang makinig kay Tita Zhang. Hindi ako buntis. Totoo na peking kasal tayo. Pero hindi ibig sabihin na pwede kang makipagrelasyon sa ibang lalaki. Sa paningin mo ba, ganoon ako kababaw? Pero hindi ko rin maalala na tayo ay nagsagawa ng tungkulin bilang mag-asawa. Hindi ako buntis, may gastritis lang ako. Pasensya na. Ako, Boss Hu. Kung wala nang ibang usapan, una na ako. Teka. Ihahatid kita sa ospital para magpatingin. Hindi na kailangan. Luma na itong sakit ko. Uminom lang ako ng gamot. At magpahinga, okay na ako. Mas dapat bigyang pansin ang mga lumang sakit. Halo, Boss, may pagbabago sa proyekto ng Kangda Group. alam ko na. Sabihin sa buong team ng planning department. Meeting sa conference room. Boss Hu, pupunta na ako agad sa opisina. Hindi ang alas. Huwag na, magpahinga ka muna kung may sakit. Ipapasama kita kay Tita Zhang para magpatingin sa ospital. Huwag na, sasamahan na lang ako ni Xinyu. Sige, pagkatapos ng check-up, susunduin kita. CJ. Xinyu, emergency. Ano gagawin natin? Pupunta na lang ba ako sa kanya at magsasabi ng totoo? Huwag.
Kung ayaw mo sa bata, isipin mo na lang na wala itong nangyari. Parang gastroenteritis lang ito. Gagawa na ako ng reseta para sa iyo. Pero ang siya ng buntis, kahit papaano, 2 hanggang 3 buwan. Kung hindi ako gumaling sa loob ng 1 linggo, si Ho Chuk Xiao ay iyak nakukuha ng pinakamagaling na doktor para gamutin ako. Wala na tayong magagawa ngayon. Kailangan na lang nating subukan ang lahat. Kung malaman ni Ho Chuk Xiao na buntis ako, Bakit ako si Meng Wanking na malaman? Ni Xiao na buntis siya. Baka hindi kay Xiao ang bata. Miss Meng, usap tayo. Liang, sa palagay ko, wala tayong pag-usapan. Wala tayong pag-usapan. Kung gano'n, pupunta na lang ako sa Amo Corporation. Para kausapin si Ho Ku Xiao tungkol sa pagbubuntis mo. Boss, sinabi mo na pinilit mong paikliin ang meeting. Para makating ka sa ospital at sunduin si Secretary Meng. Gusto mo bang bumalik ako sa opisina? Usap, dapat mong pakasalan si Liang Quetzin. Kung matalino ka, kunin mo na lang ang 1 milyon at iwan mo siya. Bakit mo iniisip na ipagpapalit ko si Ho Chuk Xiao sa 1 milyon? Ita-trigger ko si Ho Chuk Xiao. Kung malaman niyang ang dinadala mo ay anak ng ibang lalaki, ano kaya ang gagawin niya? Paano mo nalaman na buntis ako? Matalino ka, Miss Meng. Mas mabuting pag-isipan mo. Kung ano ang dapat mong gawin. Boss. Si Secretary Meng ay hindi kasing simple nang iniisip mo kung siya ay tauhan ni Liang Man. Ang sitwasyon natin Ay magiging delikado. Iimbestigahan ng mabuti si Meng Wanking. Kumusta ang pakiramdam mo? Sabi ng doktor, ordinaryong gastritis lang. Nag-alala ka pa. Nagreseta ba ang doktor ng gamot para sa'yo? Ay naku, nag-focus lang ako sa pagpeke ng medical record. Nakalimutan ko pa palang kumuha ng gamot. Sabi ng doktor, malakas ako at bata pa. Kailangan lang magpahinga at uminom ng maraming tubig. Hindi na kailangan ng gamot. Ipapaluto ko kay Tita Sang para sa'yo. Nang mas magaan na pagkain. Dahil masama ang pakiramdam mo. Umuwi ka na at magpahinga. Aalis na ako, boss Ho. CJ, Hoy, Wanking, Young Report. Ipinakita mo na ba kay Boss Ho? Abala siya, baka hindi pa niya nakikita. Pero huwag kang mag-alala. Perpekto ang acting natin. Iyak na hindi siya magdudula. Mali yung report na binigay ko sa iyo. Pregnancy test result pala yun. Ano? Ano na ang gagawin natin ngayon? Baka dapat mag-impact na lang tayo at tumakbo. Hindi pwede. May isa lang tayong paraan. Bago niya malaman, pasukin mo na lang ang kanyang kwarto. At kunin mo ang report. Kung hindi, patay tayo. Pupunta ako sa kanyang study para magnakaw. Mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Ito na lang ang tanging paraan para mailigtas ang bata. anong bata? Magsalita ka. Sabi ni Boss Hawk Sinyu, binigyan mo ako ng 1 bilyon para sa hiwalayan. Kung hindi ako, magkakaanak para sa iyo. Sayang naman. Ano ang sinasabi mo? Ha? Boss Ho, pasensya na, patawarin mo ako. Malamig ang sahig, tumayo ka. Nang hihina ang tuhod ko, hindi ako makakatayo. Meng Wanking, kung ganito lang ang talino mo at kung ganito rin ang magiging anak natin, malulugi ako ng malaki. Ano ba ako? Graduate ako ng 985. Sinong minamaliit mo? Tama na, huwag mo nang isipin yan. Ikaw, maging mabuting asawa mo na lang si Boss Ho. Yan na ang sapat. Boss Ho, hindi mo ba talaga kailangan? Baka naman pwede mong pag-isipan ulit. Paano, kung hindi mo magawa ang simpleng bagay na ito, paano mo pa? Magagawa ang pag-aanak. Ah, gets ko na. Huwag ka ng mga anak. Sige na, huwag mo nang isipin yon. Magpahinga ka ng maaga. Mukhang si Ho Chuk Xiao ay talagang ayaw ng bata. Kailangan kong agad na nakawin ang aking pregnancy test result. Boss Hu.
Boss Ho, nandyan ka ba? Kakaiba, alam kong naiwan ko dito. Ayos, nakita ko na. Bakit ka laging padalos-dalos? Aray, Boss Ho, hayaan mo na lang ako. Huwag kang gagalaw. Ano nang hinahanap mo sa aking silid-aklatan kanina? Wala naman. Wala talaga. Eh bakit ka kinabahan? Sabihin mo. May tinatago ka ba sa akin? Naku, nagtatanong siya, bakit? Nakita na kaya niya? Ang aking pregnancy test result. Kung aamin ako ngayon, siguradong patay ako. Huwag kang aamin. Wala talaga, panunumpa ko. CJ. Papuntahin ko si Assistant Key para tanungin ang kaibigan mo. Si Insinyo. Alam mo naman ang mga pamamaraan ng pahirap ng pamilya Ho. Boss Hu. Paumanhin. Nagsinungaling ako sa iyo. Pumasok ako para hanapin ang resulta ng check-up ko. Sabi ng doktor, may sakit ako. Cancer sa tiyan. Anong sinasabi mo? Hindi ko rin alam. Papuntahin ko na agad si Assistant Key para humanap ng pinakamahusay na eksperto sa buong mundo. Gagaling ka, maniwala ka sa akin. Boss Hu. Malamang malapit na ang katapusan ko, kaya baka hindi na ako makakaya. Na magpanggap bilang mag-asawa. Bukas na lang. Wala. Xiao Wan. Ngayon, advance na ang mga gamot. Gagaling ka. Maniwala ka sa akin, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Huwag kang matakot. Eksperto. Di malalaman na niya nabuntis ako. Binanggit na po sa akin niyong master ang kalagayan ninyo. May pag-asa pa po, kayong gumaling sa maagang paggamot. Iabot mo ang iyong kamay, kukuha ako ng dugo para sa pagsusuri. Professor Wu, nahihilo ako sa dugo. Pwede bang huwag na lang kumuha? Basta huwag kang lumingon dito, hindi ka mahihilo. Halika. Okay lang. Sandali lang po, boss, ilang minuto lang ang resulta ng pagsusuri. 0 minuto lang lalabas na. Boss Hu, Professor Wu. Matanda na tayo, baka pwede na nating kalimutan ito. Huwag kang mag-alala, si Professor Wu ang pinakamahusay na doktor sa bansa. Siguradong may paraan siya. Boss, lumabas na ang resulta. Hindi may cancer ang asawa mo. Mailing diagnosis lang. Maling diagnosis. Ngayon ay pwedeng maging kampante ang boss. Malusog ang asawa mo. Pwedeng maging panatag. Maling diagnosis pala, sabi ko na nga ba, malusog naman ako. Paano ako magkakasakit? Boss Ho, tingnan mo. Ngayon, malakas at masigla ako, di ba? Okay, basta't okay ka lang. Sino ba ang nag-check sa'yo? Ang laking sakit. Paano naging maling diagnosis? Sa tingin ko, hindi na dapat siyang maging doktor. Hoy, Boss Ho, huwag kang padalos-dalos. Tingnan mo. Okay naman ako at saka malaking ospital ito. Paminsan-minsan ay may maling diagnosis, normal lang yan. Mahirap magpalaki ng doktor sa bansa, baka pwede na nating kalimutan. Kalimutan na natin. Ikaw ang masusunod. Dr. Wu, salamat sa tulong. Uwi na muna kami. Hoy, hindi biasi anas. Meng ito? Bakit ngayon KPA nagpaprenatal check-up? Hindi ako yun, nagkakamali ka. Boss Ho, umalis na tayo. Bakit ka nagmamadali? Pakinggan muna natin. Hindi, maganda ang memorya ko. Hindi ako nagkakamali. Dr. Lee, noong nakaraan ay kasama ko ang kaibigan ko para sa prenatal check-up. Baka tinawag niya ang pangalan ko, nagkamali ka. Subukan mong alalahanin. Maigi pang mag-isip ka muli.
Pasensya na. Napagod lang ako kaya nagkamali ako. Paumanhin, paumanhin. Okay lang. Bakit puro hindi magagaling na doktor ang ospital na ito? Isang maling diagnosis, isang maling pagkakilala sa pasyente. Mukhang dapat isipin ng WHO group na bilhin. Isang pribadong ospital. Secretary Meng, ito ang mga datos ng Kangda Group. Pakiusap, tapusin mo ang proposal bago bukas ng umaga. Ipasa mo sa akin. Bukas ng umaga. Lee, ang oras ba na ito ay? Si Secretary Meng ay personal na inatasan ni Boss Hu na sumali sa proyekto ng Kangda Group. Kung may problema ka, mas mabuting kausapin mo na lang si Boss Hu. Meng Vanking. Kung hindi mo may susumite ang proposal at mantala ang collaboration, tingnan natin kung papayagan ka ni Boss Hu. Ano ba yan? Ang planning department ay abala sa proyekto ng Kangda Group. Mukhang si Secretary Meng ay gustong makatugma agad. Essay work progress. Umuwi ka muna, hindi ako uwi sa villa ngayong gabi. Ziga. Bakit ako nandito? Huwag kang aalis. Hindi ako aalis. Boss Ho, nakita ko kayong nag-iisa. Dito na natutulog, natatakot ako na magkasakit kayo. Kaya't dinalhan ko kayo ng kumot, wala akong ginawa. Bakit ka kinakabahan? Kanina ay naniniwala pa ako. Pero ngayon, sa liwanag ng araw. Ginagalaw mo ako, paano mo ito ipapaliwanag? Boss Ho, kung sasabihin kong hindi ko sinasadya, mapapatawad mo ba ako? Pasok ka. Boss, dumating na ang representative ng Kangda Group. Ipaalam sa project team, meeting sa conference room. Ito ba ang proposal ko? Baka si Boss Ho ang tumulong sa akin. Secretary Meng, pinagawa ko sa iyo ang proposal. Kung maantala ang presentation, hindi ko kayang panagutan. Paumanhin. Ito na ang proposal ko. Binigyan ko lang siya ng isang gabi. Paano niya nagawa ang ganitong perfectong proposal? Lee, may problema pa ba? Ginamit mo ang basurang ito para lang sa akin. Gusto mo bang ipakita sa representative ng Kangda Group ang basurang ito? Hindi ka nasasali sa presentation ngayon. Lee, ako. Si Mingwanting ay kasali rin. Sa proyektong ito, nasaan siya? Boss Hu, si Wang King ay parang may trabaho siyang ayusin, hindi nasasali sa presentation. Sinabi ko na lahat ng staff sa proyektong ito ay dapat sumali sa meeting na ito.
Secretary Meng. Ang importante ng presentation, nahuli ka pa. Ang ganyang work attitude mo, sobrang pabaya. Ikaw talaga. Dahil nandito ka na, umupo ka na at mag-aral na mabuti. Lahat NG nandito. Ay mga senior mo. Boss Wu, nalala ka si Secretary Meng. Private Secretary Mo dati. Bakit ngayon? Naghahandle na rin ng planning? Ang galing ng memorya mo, Boss Tzu. Si Secretary Meng na ito, napakatalino. Right, handman ni Chuk Xiao. O talaga? Akala ka OSI Secretary Meng ay paborito ni Boss Hu. Ang negosyo ay parang digmaan. Kapag may sarili kang tiwala, may laban ka. Boss Tzu, palagi kang tamad. Malamang hindi mo alam yan. Hindi ako katulad ni Boss Hu. Agaya nitong magandang dilag. Mazakit sa puso ka Boss Hu. Hindi mo ba alam ang pag-aalaga sa babae? Mukhang maraming ganyang hiyas sa angkang group. Hindi ko alam kung sa susunod na presentation, ang hiyas ni Boss Tzu ay makakatulong ba sa'yo? Simulan na natin. Mga kasama, itong proposal na ito ay ginawa ng buong planning department sa ilang gabi. Gumamit ng traditional Chinese design at mechanical structure para sa jewelry. Ito ang proposal na ginawa ko. Ito na ang buong proposal. Salamat sa inyong lahat. Team Leader Lee, itong proposal na ito ay ginawa ko. Bakit mo kinuha? Ako ang gumawa nito. Ano ba ang nagawa ko sa'yo para sa ganitong? Ikaw. Boss Hu, ang galing mo sa pamamahala. Ngayon ko lang nakita ang ganito. Chu Xiao, malaki ang epekto nito. Kapag kumalat, makakasira sa reputasyon ng Hu Group, dapat seryosohin. Ano ang dapat gawin? Siyempre tanggalin ang nagsisinungaling at bigyan ng hustisya ang biktima. Xiao Gege. Si Meng Wanqing ay isang babaeng mapagplano, masasaktan ka lang niya. Mula ngayon, ako na ang private secretary mo. Tao. Dalhin ang taong nagsisinungaling at nagnakaw ng importanteng dokumento. Dalhin mo ako sa kulungan. Ano ang ginagawa ninyo? Mali ang taong hinuli ninyo. Kuya Xiao. Si Meng Wanqing ang nagsinungaling. Team Leader Lee. Bakit mo pa pinatalsik ang biktima? Dahil ang may akda ng dokumentong ito ay hindi siya, kundi si Meng Wanqing. Chu Xiao. Hindi mo pwedeng dahil lang kay Meng Wanqing ay iyong pinagkakatiwalaan, ay hindi mo na pinag-isipang husgahan ang isang inosente. Husgahan. Team Leader Lee, ikaw na ang magsasabi. O ako ang magsasabi para sa'yo. Ako talaga ang gumawa ng planong ito. Nagsisinungaling ka. Ang planong ito ay kaninang umaga. Ko ibinigay sa iyo. Tumigil ka. Wala kang karapatang sumingit sa usapan namin. Sa harap ko, hinawakan mo ang taong akin. Liang man, gusto mo bang mamatay? Boss Hu, ito ay may kinalaman. Sa interes ng Kangda Group, hindi mo ba dapat bigyan ng paliwanag ang lahat? Assistant K. Boss, nakuha namin ang lahat ng footage mula sa monitoring room. Kung gusto ni Boss Tzu ng paliwanag, panoorin nating lahat ang video na ito. Ito ang hiniram ko kay Secretary Meng kagabi para pag-aralan. Ito ang ibinalik niya sa akin. Ang planong ito ay ginawa ko kasama si Secretary Meng. Ano ang ambag mo? Kung gayon. Hindi natin mapaalis si Meng Wanqing. Sa Hu Corporation, hindi ka magiging asawa ng heir ng Hu Corporation kailanman. Kuya Xiao. Binabaliktad mo ang katotohanan para tulungan si Meng Wanqing. Dahil lang ba'y kakasal na kayo? Ano? Si Meng Wanqing ay kakasal na kay Boss Hu? Naku, ito ay isang malaking balita. Hindi inaasahan ni Boss Hu na ang hari ng Haicheng na walang kinikilingan ay magiging bias. Kung beast ako, malalaman agad ni Boss Tzu. Kung hindi sapat ang video na ito, idagdag natin ito.
Ito ay eksklusibong anti-counterfeit mark ng dokumento ni Boss Hu. Mukhang si Team Leader Lee. Ang nagnakaw ng gamit ni Secretary Meng. Team Leader Lee, sabi mo ikaw ang gumawa ng proposal na ito. Bakit may pirma dito? Ni Boss Hu. Ako itong proposal na ito. Meng Wanking. Huwag kang magmalaki. Kahit hindi ito gawa. Ni Team Leader Lee, paano mo patutunayan? Nazayo ito? Ito ang binago ni Boss Hu mula sa original ko. May backup ako sa computer ko. May problema pa ba? MAM, tulungan enyo ako. Ayokong makulong. Mukhang may sasabihin pa si Team Leader Lee. Maam, ginawa ko lahat ng sinabi nyo. Tulungan enyo ako. Kung makukulong ako, sisirain ang buhay ko. Anong kalokohan yan? Tinutulungan lang kita. Tapos ganyan ang gagawin mo. Kayong dalaga, anong ginagawa nyo? Dalhin nyo na siya. Kung may magtaksil pa, hindi ko patatawarin. Opo. Layangman, ano pa ang... Masasabi mo ngayon? Bakit mo siya pinagtatanggol? Hindi mo ba alam buntis siya? Ano? Naku, tinago ko kay Hu Xiao. Nabuntis ako sa kanya at niloloko ko siya. Baka isipin niya nagtaksil ako. Akala ko ba wala kang naging boyfriend? Wala kang naging boyfriend? So, lahat ng sinabi mo sa akin para lang subukan. Kung tatanggapin ko siya, Boss Hu, pasensya na po. Alam kong mali ako. Gawin mo na sa akin ang gusto mo, pero ang sanggol sa tiyan ko ay inosente. Siya na lang ang natitira kong pamilya sa mundo. Huo Xiao. Kahit peka ang kasal niyo. Pero ikaf na proud. Naksofa KPA. Ting, ikaw masaya pa? sino nagsabing peke ang kasal namin? Kami ni Meng Wanking. Magkakasal sa isang buwan. Ipapaalam ko sa lahat. Si Wanking, ang asawa kong si Hu Xiao. Ang sanggol sa tiyan niya. Ang magiging tagapagmana ng Hu Corporation. Boss Hu, hindi ka galit? Dapat nga paalisin mo ako sa Haichen. At sirain ang buhay ko. Siyempre galit ako. Naiinis ako sa'yo, ang torpe mo. Bakit hindi mo nakikita na gusto kita? Boss Hu, talagang magkaiba ang mundo natin. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Meng Wanking. Wala akong pakialam sa estado mo. Gusto kita. Dahil ikaw lang ang dahilan. Itong singsing na ito. Pinagawa ko noong unang beses kitang makilala, 3 taon na ang nakalipas. Lagi ko itong dala. Sana isang araw, isusuot mo ito. Wanking. Pakakasalan mo ba ako? Gusto ko. Brother Xiao, si Meng Wanking ay isang babaeng. Malandi. Bakit hindi mo pa siya hiwalayan? At alagaan mo pa ang batang iyon? Sino nagsabing sanggol lalaki ang nasa sinapupunan ni Miss Meng? Boss, ito ang nakakita. Zaxi. Pasensya na. Boss Hu, ang babaeng lumabas sa kwarto mo. Aizia. Kalokohan. Siguradong artista ni Meng Wanking. Isang hamak na waiter lang ang salita mo. Ano ang patunay? Boss, sa paghahambing ng sample ng dugo ni Prof. Hu, ang DNA ni Miss Meng ay kapareho ng sample ng ENA ng babaeng. Kasama mo sa hotel. Ikaw pala ang nasa gabing iyon. Pasensya na, Boss Hu. Lasing ako noon, kaya... Ikaw talaga. Bakit hindi ko napansin? Imposible. Paano nangyari? Lahat ng plano ko, para lang sa babaeng ito. Brother Xiao, karapat-dapat lamang ako ito. Meijing Mrs. Hua. Siya ay isang babaeng ginamit lang. Hindi karapat-dapat sa'yo. Guardia, dalhin niyo silang dalawa sa bilangguan. Lahat ng nanakit kay Wanking, paparusahan.
Siege, Lakat. Pasensya na kung nakilala kita agad. Hindi ka sana nagdusa. Boss Ho, totoo bang pakakasalan mo ako? Tama, mula noong 3 taon na ang nakalipas nang unang makilala kita. Gusto na kitang pakasalan. Hindi kaya love at first sight ang nangyari sa'yo? Ako si Xiao Wan. Ito ang ginawa ng lola ko para sa akin. Agimat para sa kaligtasan. Siguro nga, Hindi ko inakala na ang kilalang boss ko ay isang taong sobrang romantic. kahit hindi mo na ako maalala habang buhay, okay lang. Basta alam mo, na mahal kita, yun na ang sapat. Ano ang ginagawa mo? Sa liwanag ng araw. Hinahalikan ko ang sarili kong asawa, may problema ba? Hoy, boss ko, ano ba ang ginagawa mo? Sige ko. Ano sa? Utok siyaw, huwag kang magulo. Ano sa? Mahal, Yan ang tamang tawag. Kung sa susunod, boss pa rin ang tawag mo sa akin. Hahagkan kita ng hanggang sa magbago ka. ano ang balak mo? May nagbayad para patayin ka. Ha? Alas 2 na ng hapon, hindi ba't napagkasunduan? Nadadalhan mo ako ng tanghalian? Kahit ngayon pa itanim ang palay, dapat luto na ito ngayon. Ginoo, unang bises pala magluto ang misis. Dapat mas pesensyoso ka. Ano ang sinabi mo? Ginoo, may nangyari sa misis. Ano? Gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng Huo kahit na. Baliktarin ang buong Haicheng, hanapin siya. Kung may kahit isang buhok siyang nawala, pananagutan mo ito. Opo. Ha? Bitawan niyo ako. Sino ang nagulo sa inyo? Ako ang asawa ni Utok Xiao. Kung gagalawin niyo ako, hindi niya kayo patatawarin. Bitawan niyo ako. Ikaw mismo ang target ko, ang asawa ng Huo. Layang Kixin. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba dapat nasa bilangguan? Tama. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako nagkaganito. At Neijing. Taong hinahanap. Liang Kixin, huwag kang padalos-dalos. Kung babalik ka ngayon, may pagkakataon ka pa. Ha? Pagkakataon? Sabihin mo sa akin, anong pagkakataon pa ang meron ako? Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapupunta sa ganito. Walang-wala na ako. Dahil sinira Montag ako, ngayon. Sisirahin din kita, Anong balak mo? ngayon. Siya ay para sa inyong dalawa. Huwag niyong patayin. Ang tagal ko nang hindi nakakalaro ng ganito, kagandang babae. Bitawan niyo ako. Huwag kang matakot. Mamaya ay papaamdam ko sa iyo ng kasiyahan. Ako ang asawa ni Utok Xiao. Kung gagalawin niyo ako, tiyak na hindi kayo palalampasin. Hindi ba kayo natatakot na makasama ang living yama ng Haicheng? At mamatay ng walang libingan? Meng Wanking, sabihin mo mamaya. Pagdating ni Hu Tuxiao at makita ka niya, nakahiga sa ilalim ng 2 pulubi. Gusto mo pa ba niya? Halika, gawin natin ito. Ah, bitawan niyo ako. Hindi ko akalain na darating ka talaga para sa babaeng ito. Dalhin niyo siya. Huodashi, kahabagan. Lahat ito ay dahil sa babaeng ito. Inagawa niya sa akin. Ay, Huwag kayong lalapit, kung hindi ay papatayin ko siya. Liang Kexin, pakawalan mo siya. Lahat ng kasalanan mo noon, pwede kong kalimutan. Anong silbi niyan? Nawalan na ako ng dangal. Ngayon, gusto ko lang siyang mamatay. Huwag. Kung gusto mong iligtas siya, pwede. Pero kapalit ay ang iyong dignidad. Utok Xiao, hindi ka uakala na. Para sa babaeng ito, magpapatira pa ka. Bakit?
Hukchuk Xiao, tumayo ka. Ano ba ang kulang sa akin? Ganito Montag ako dinudusta? Liang Kexin ang nagdala sa'yo. Sa bilangguan ay ako. Ang nagpahamak sa'yo ay ako rin. Humihingi ako ng tawad. Basta pakawalan mo lang siya, kahit ano ang hilingin mo, ibibigay ko. Sige, ngayon din ay hiwalayan mo siya at pakasalan mo ako. Ako lang ang karapat-dapat maging asawa ng pamilya Hu. L'occasion. Nangako ako sa'yo. Akakaka, narinig mo ba? Kuya Xiao, totoo bang gusto mo akong pakasalan? Pasensya na, nahuli ako. Tara, umuwi na tayo. Putangina mo, babae, mamatay ka na. Hukchuk Xiao. Dalhin mo siya. Hukchuk Xiao, hindi ka pwede mamatay. Narinig mo ba, Hukchuk Xiao? Kuya Xiao, hindi ko sinasadya na patayin ka. Kasalanan ng putanginang to. Hindi kita papayagan na mamatay, narinig mo ba? Xiao Wan. Huwag ka nang umiyak. Kapag umiyak ka pa, hindi ka na maganda. Ay, Ito ang anting-anting ng kaligtasan na bigay sa akin ng lola ko. Bakit nasa iyo ito? Xiao Wan. Noong 7 taong gulang ako, hinabol ako ng mga kaaway, ikaw ang nagligtas sa akin. Ayaw ko sanang sabihin sa'yo. Pero ngayon, parang hindi ako mapakali. Ikaw pala si Kuya Xingsing, bumalik ako. Hinanap kita. Xiao Wan. Sa susunod na buhay, mas maaga kitang hahanapin. Hukchuk Xiao. Diyos ko. Mamatay. Diyos ko. Hukchuk Xiao. Diyos ko. Gising ka. Diyos ko. Ang pamilya, pakihintay sa labas. Lola, pakiusap kailangan. Ingatan si Hukchuk Xiao. Dapat siyang maging ligtas. Doktor, kamusta na siya? Malubha ang kalagayan ng pasyente. Inaagapan pa, ito ay abiso ng critical na kalagayan. Sino sa inyo ang kamag-anak? Doktor, pakiusap, tulungan mo siya. Kakasimula pa lang namin ni Hukchuk Xiao. Hindi ko kayang mawala siya. Madam, kumalma ka. Madam, ngayon ay malubha ang kalagayan ni Ginoo. Nasa bingit ng kamatayan, ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Pero, peke lang ang kasal namin. Madam. Ang totoo, peking kasunduan lang ang kasal ninyo ni Kuya. Noong unang bises kayong nakita, 3 taon na ang nakalipas. Alam na ni Kuya na ikaw lang ang magiging asawa niya sa buhay na ito. Kaya ikaw lang ang pwedeng pumirma dito. Sige, pipirma ako. Doktor, kumusta na siya? Ligtas na siya sa peligro. Pero dahil sa sobrang pagdurugo, hindi sigurado kung kailan siya gigising. Hukchuk Xiao. 20 taon na ang nakalipas, nagalit ka dahil hindi kita hinanap. Ngayon, nandito ako at naghihintay, gumising ka na. Sige na. Sabi ng doktor, malusog ang ating anak. Gumising ka na. Hindi pa kita na ikakasal. Paano kita iiwan? Gago ka, natakot ako. Kung may mangyari man sa'yo, mag-aasawa ulit ako at isasama ang anak natin. Kahit sa buhay na ito o sa susunod. Hindi na kita hahayaang mawala ka.